kailangan proportion. Biro po, ang nangyari ngayon, consistent ang mga Pilipino ay go sila sa ginagawa ni PBBM at maraming Pilipino ayaw sa ginagawa ng China. Pagkatapos kamukat-mukat mo pa-survey, si BP Sara pinakamataas na trust rating at performance rating sa mga tao sa gobyerno. Oh, ano yun, di ba? So may mali. At saka alam naman natin mga kaibigan na si BP Sara Duterte, bagsak ang performance. Ang dami ng red flags. Bagsak ang performance niya. Ang dami niyang mga hindi nagawa, mga kaibigan. Ang dami niyang hindi napunan. Yung pagpasok niya, 91,000 classroom, ang kakulangan, ang backlog. Noong 2023, siya na ang talagang nakaupo. Dumami, naging 159 classrooms ang backlog. Pagkatapos pinagmalaki pa niya yung 2,000 plus daw na kanilang na-build na mga classroom. Samantalang ang kanilang target, mga kaibigan, ay mas malaki kaysa sa 2,000 plus. Hindi nila nakuha yung kanilang target. Sabi ko nga, di ba, DepEd lang. Hindi pa niya naayos yung trabaho niya. DepEd lang yun. Ang Pangulo natin, mga kaibigan, buo. Lahat, nag-overseer siya, lahat mga kaibigan ay inaasikaso niya. Buo. Pero nagagawa ng Pangulo natin ng maganda. Pero siya DepEd lang. Ang dami niyang kakulangan. Kulelat pa tayo sa PISA. Pagkatapos, andyan pa yung mga unremit na, hindi na-remit na mga sa GSIS, hindi na-remit yung mga sa PhilHealth, Pag-ibig, etc. etc. Diba? Ang dami ng red flags. Tapos doon pa sa confidential funds, CIF, ang dami. At kita niyo mga kaibigan, anong ginagawa niya? Di ba? So, pagdating talaga sa performance, bagsak ang performance niya. Kung titingnan natin mga kaibigan, ang merong magandang performance talaga dito ay si Speaker Martin Romualdez. And even Senate, maganda rin ang performance kasi pagkatapos ng HOR, pag dinala sa Senate, na naman agad nila, na ipapasa naman kaagad nila, na pag-aaralan nila at na ipapasa yung mga bills. Hand in hand, the Senate and HOR, talagang maayos naman. Merong coordination at talagang may unity. Kaya yung mga kailangan ng Pangulo, na ipapasa kaagad. 20 LEDAC agenda na ipasa. And then 17 economic measures na ipasa. 3 months ahead bago mag-due date ay naipasa na. See? So, ang ganda ng performance ng House of Representatives, pero pinakamababa daw. Alam na natin, sinong nagpakalat ng tambaloslos? Sino ang nanirang puri? Sara Mao, di ba? Magaling siya manirang puri. Siniraan niya si Speaker Martin Romualdez sa pamagitan ng pagpapakalat ng Sara Mao. And then after that, nag-umpisa na ang kanyang mga attack dogs, the DD shits attack dogs. At inatake na nila ng inatake si Speaker Martin Romualdez. Diba? Ito mga kaibigan Kaya huwag kayong maniniwala sa ganyan. Pa-survey nila, mga kaibigan. Hindi yan totoo. That is mind conditioning. Ngayon pa lang, kinukondisyon na nila ang mga Pilipino, damage control dahil sa mga napakaraming mga kapalpakan ng BP. Dahil sa dami ng kanyang kapalpakan, kailangan ng damage control. To the rescue, yung mga dyan, sina Malutikia, and then yung sa Okta, balita ko, may kaugnayan din yan sa mga DD shits, di ba? So, balita ko yung daw ang hindi ko alam kung gaano katotoo yun, no? So, may mga kinalaman daw yung mga yan. And then, eto, may lumabas naman na Pulse Asia naman. Hindi natin alam gaano yan ka-genuine. Maaring totoo na yan talaga yung kanilang pa-survey. Pero, baka naman doon sila pupunta. Baka naman ang tinanong nila ay talagang mga DD sheets, di ba? Kasi mga kaibigan, sabi ko nga, ulitin ko na naman, kung ang pagbabatayan natin ay yung mga sunod-sunod na survey, pa-survey, mga kaibigan, sunod-sunod ng ibang mga firm, na mga pa-survey, na agree sila sa foreign policy ni PBBM sa West Philippine Sea.
Pag pinagbatayan natin yon mga kaibigan, ibig sabihin, hindi magiging mataas si Sara Duterte sa survey. Ibig sabihin, siya yung kulelat pagdating sa survey. Kasi, consistent ang mga Pilipino ay nag-a-agree sa foreign policy ni PBBM sa West Philippine Sea. Alam niyo naman si VP Sara, pro-China. Sinong magkakagusto sa kanya? Sino ang magtitiwala sa kanya? Pro-China siya. Di ba? Yun lang yung mga kaibigan eh. Pag may nakikita tayo, may mga pinalalabas na bagong survey, tingnan muna natin kung ito ba ay nagko-contradict doon sa mga nilalabas na mga ibang mga survey. Kung ito ba ay mare-reconcile ba niya yung differences. Diba? Kasi consistent ang mga Pilipino, galit sa mga pro-China, at pinagtatanggol ang West Philippine Sea. Pagkatapos magtataka ka, bigla magkakaroon na pa-survey na pinakamataas sa mga opisyales si Sara Duterte. Ay, mga kaibigan, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Mabuti na lang, mga kaibigan, at marami na mga Pilipino ang gising, no? So, mall kupas, di totoo yan dahil madaling madaya kung sabihin ko sa iyo 100% ang survey ko sa sarili ko bilang presidente. Maniwala ka. Biglang nawala. Devi Arellano tsaka majority ng Filipino no to pro-China politician. Correct! Yan nga ang sinasabi ko eh. Magtataka ka, no? Paanong magugustuhan siya ng mga Pilipino? Paanong siya yung pinakamataas? Pro-China siya eh. Marami sa mga Pilipino, no to pro-China. Paanong magiging siya yung pinakamataas, di ba? Yun lang yun eh. Madali lang intindihin eh. Hindi nga siya nagre-reconcile, no? Doon sa mga survey, consistent na survey na talagang maraming Pilipino ayaw sa pro-China, di ba? Kaya talagang may mali dyan sa ano na yan. Maaring totoo na nag-survey sila sa mga tao na yon, pero maari na yung tinanong nila ay talagang mga DD sheets na ang pinili talaga si Sara Duterte. So dapat ilabas nila, sino yung mga tao na tinanong nila dyan? Ano ba yung mga political affiliation yan? Dapat ilabas nila. Maging transparent para nang sa ganun makita. Kasi kapag ganyan, mind conditioning yan eh. Ang aga-aga, mina-mind condition nila ang tao. Dahil nakikita nila, maraming kapalpakan si Sara Duterte. Maraming mga red flags. Napansin nyo ba mga kaibigan? Napansin nyo ba? Pansinin nyo. Tuwing merong mga lumalabas na mga kapalpakan, si BP Sara, tuwing maraming lumalabas na nakikita na may mga red flags, etc., etc., bigla na lang may lalabas na survey. Napansin nyo? At yung survey ay nagpapakita na mataas siya. Pansinin niyo mga kaibigan, di ba? So, merong something dyan. May something sa mga pa-survey na yan, di ba? Jason Tan, totoo daw yan. Totoo daw yan, admin Rich, basta lamang ang bobo mong boss, peke naman ang survey pag nilampaso ang boss mo. Alam mo, dyan natin malalaman yan sa election, no? Sa election natin malalaman. At isa pa, no? Matagal na nga namin sinasabi na si Speaker Martin Romualdez ay hindi nag-iisip na tumakbo sa pagkapangulo. Bakit? Eto kung matalino kayo, mga DD sheets, dapat iniisip niyo to kaso mga bobo kasi kayo mga DD sheets, no? Jason Tan, makinig ka para magkalaman ng utak mo, makinig ka sa akin. Hindi tatakbo si Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo or pagkasenador. Alam mo kung bakit? Sabihin ko sa'yo. Kasi pinapangalagaan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Nakita niyo naman, di ba, yung ginawa ng nina GMA sa HOR? Nakita niyo naman, di ba? Sinubukan nila, pinagplanuhan nila na tanggalin si Speaker Martin Romualdez. No? Kumausap siya ng mga congressman para tanggalin si Speaker Romualdez, para ilagay yung kanyang sarili doon, para nang sa ganon, madali nilang
magawa ng issue si PBBM para si PBBM ay ipa-impeach. So ito mga kababayan, di naisip ng mga DD sheets to eh. Pangangalagaan ni Speaker Martin Romualdez ang kapakanan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kasi once na umalis siya sa House of the Representative, once na tumakbo siya sa pagkapangulo o sa pagkasenador, ibig sabihin, mawawala na siya dyan sa House of the Representative. At magagawa na ng mga DD sheets ang gusto nila kay PBBM. Magagawa na nilang ipa-impeach si PBBM. At kapag merong mga hinihiling si PBBM, kailangan natin tong batas na to, eto, gumawa kayo, magpanday kayo ng ganitong batas kasi kailangan to para sa economic recovery or para sa paglago ng ekonomiya, etc. etc. Mga kaibigan, wala nang magiging pinaka-close ally si PBBM sa House of the Representative. Kaya malabong-malabo ang sinasabi ng mga DD sheets na mga nai-insecure kay Speaker Martin Romualdez. Insecure kayo kay Speaker Martin. Pero hindi iiwanan ni Speaker Martin Romualdez ang House of the Representative hanggang ang Pangulo ay si PBBM. Dahil gusto niyang proteksyonan ang kanyang pinsan. Diba? Tingnan niyo yung ginawa kay Erap. Si Gloria. Diba? Tingnan niyo yung ginawa. Ginawa ng mga dilawan nun. Pina-impeach si Erap Estrada. Ang bilis. Kasi nga, wala naman siyang kakampi sa House eh. Pero kung kakampi ni Erap Estrada, yung Speaker of the House, natitiyak ko hindi mapapa-impeach yun. Yan ang totoo. Kaya natatawa ako sa mga bobo, mga bugok na mga DD sheets na pinaghihinalaan nila na tatakbo daw si Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo or tatakbo daw sa pagkasenador. Hello? Hindi niya yun gagawin dahil pinapangalagaan niya ang kapakanan ng kanyang pinsan, si PBBM. Dahil hanggat nandyan si Speaker Martin Romualdez, tandaan nyo to pati yung mga nagsasabing loyalista na galit kay Speaker Martin Romualdez, tandaan nyo to. Hanggat nandyan si Speaker Martin Romualdez sa HOR or sa House of the Representative, walang makakagalaw kay PBBM. Walang makakapaggawa ng mga impeachment kay PBBM. Hindi sila magtatagumpay dahil nandyan si Speaker Martin Romualdez. Yun ang tandaan nyo. Kaya yung nagsasabing, BBM daw sila tapos galit kay Speaker. Hello, hindi nyo alam. Si Speaker ang tagapagtanggol ni PBBM. At si Speaker ang pinaka-close ally, full support kay PBBM. Even nung pumunta kami sa Tacloban, nagtanong-tanong kami doon, nag-interview kami, mga balita kasi sa Manila, tatakbo daw yan na Pangulo, kakalabanin daw si Sara. Anong sabi ng taga-Tacloban? Wala pong balak si Speaker Martin na tumakbo sa pagkapangulo. Wala siyang balak, even pagkasenador, wala siyang balak. Dahil ang gusto lang daw ni Speaker Martin Romualdez ay tulungan si PBBM sa kanyang mga agenda, sa kanyang mga plano, tulungan ang Marcos administration na magawa ni PBBM ang pagpapalago ng ekonomiya ng bansa para mangyari ang inaasam ni PBBM na bagong Pilipinas. Yun ang totoo. Kaya natatawa talaga ako sa mga bobo na mga DD sheets, mga bugok, mga walang utak na mga DD sheets. Nakakatawa kayo. Magpapugot na kayo ng kapag dumating 2028. Diba? Hindi iiwanan ni Speaker si PBBM. Diba? Pahiya kayo, mga insecure. Nai-insecure kayo kay Speaker Martin Romualdez kahit walang ginagawang masama ang tao. Pinakalat ni Tambaloslos Fiona, Saramao. Pinakalat niya, Tambaloslos daw si Speaker. Pero kung titingnan natin sino ang Tambaloslos, siya. Sino ang mahilig manirang puri? Siya. Sino ang walang utang na loob? Siya. Walang utang na loob. Biruin nyo, inadapt siya ni Speaker Martin Romualdez doon sa kanyang lakas CMD. Tapos, voluntarily pa si Speaker Martin
challenge niya ang kanyang sarili para maging campaign manager ni Sara Duterte. Pinapalamon palagi, no? Kwento mismo ni Sara Duterte, palagi siyang may pagkain. Spoiled siya kay Speaker Martin. Kapag merong mga meeting de avance, si Speaker Martin lagi nagpapakilala sa kanya. Nakikita ko pa si Speaker Martin Romualdez. Minsan, ito yung karaban, no? Si PBBM at saka si Saramaw. Mga kaibigan, si Speaker Martin andun lang sa baba, nakahawak lang siya doon sa sasakyan. Pagkatapos tumatakbo-takbo habang yung karaban ni Sara Duterte at ni PBBM ay tumatakbo, no? Tumatakbo. Tapos siya andoon lang sa baba. Tumatakbo-takbo siya tapos pawis na pawis, hingal na hingal. Kita niyo yung kanyang effort dahil sa pagkakampanya niya kay VP Sara. Pero si Sara Duterte, walang utang na loob. Palibhasa kasi komunista. Walang utang na loob. Ganyan ang mga komunista, ang mga pro-China, ang mga pro-communist, mga walang utang na loob. Sa totoo lang, ang laki ng utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez, pero wala siyang utang na loob. Diba? So mga kaibigan, hindi ako naniniwala sa survey na yan. Ang survey na yan ay ginawa talaga nila to condition the mind of the Filipino people. Dahil kung titingnan mo, maraming mga tao, mga Pilipino, ang mulat na ang mata, ayaw sa mga pro-China at mga pro-communist. Diba? Sorry mga kaibigan, hindi pa ako galit Hindi pa ako galit, no? Sinasabi ko lang ang totoo dito, no? So, alam mo, Jason Tan, hindi ka siguro nanood, no? Okay, sabihin ko sa iyo balikan mo lahat ng karaban ng Uniteam. Balikan mo para makita mo si Speaker Martin Romualdez na palaging andun, nakabuntot kay Sara Duterte. Lagi siyang nakaalalay. Siya ang nagpapakilala. Siya yung talagang masigasig. Pinapalamon si Sara Duterte para hindi siya magutom sa mga kampanya. Pero yung kanyang kinampihan na si GMA. Si GMA kinampihan ni Sara Duterte. Tanungin kita, naghirap ba 'yon? Nagtatatakbo ba 'yon para sumunod sa karaban ni na PBBM? Hindi niya nagawa. Si Speaker Martin ang nakagawa nun. Kapag merong tuwing may karaban, makikita mo ba palagi si GMA? Hindi. Ang nandun si Speaker Martin. Sa lahat, sinong nag-aasikaso? Si GMA ba? Hindi. Si Speaker Martin. Pero sino ang kinampihan ni Saramaw? Si GMA. Kasi si GMA ay isang original na dilawan. Ito kasing si Sara Duterte ay isang dilawan. Kaya mas kinampihan niya ang dilawan. Di ba? Ganun lang yun Kung sino yung kalapit sa puso mo, dilawan siya, kinampihan niya ang dilawan. At tinuligsaan niya, siniraan niya si Speaker Martin kahit napakalaki ng kaniyang utang na loob kay Speaker Martin Romualdez. Yun ang totoo. No? Yan. So, yun mga kaibigan, no? Didi shit. Anong tanong yan? Decade ng Romualdez ang namumuno sa Tacloban. Correct po, Donna Enrile. At isa pa, di ba namumuno sila sa Tacloban? Walang EJK doon. Unlike sa Davao, puro EJK. Di ba? At pumunta kayo sa Tacloban, nagulat nga kami, na-amaze kami lahat. Sabi ko, wow, hindi ako nakakita sa Metro Manila, hindi ako nakakita ng ganito sa Luzon, sa mga pinuntahan ko. Mga kaibigan, doon lang ako nakakita ng ganong bypass roads. Talagang na-amaze ako mga kaibigan. Yung bypass road nila, sabi ko, paano ba ito ginawa? Hindi sa isa bang paglalagay nito? Yung daanan, yung mismong road, no? Yung simentado, syempre, no?
Ang ganda, napaka-wide, no? Napaka-wide na mga kaibigan. Tapos, may mga nakatanim doon na mga ilaw. Ang, grabe mga kaibigan, ang haba. Ilang linya? 1, 2, 3, 4. 4 na linya ng mga ilaw. Ang haba. Kung gaano kahaba ang bypass road, ganon din kahaba yung mga ilaw. Sabi ko, wow, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Parang talagang ginastusan. So doon mo talaga malalaman mga kaibigan na hindi corrupt ang Romualdez. Doon mo talaga malalaman na hindi sila corrupt. Kasi ang ganda eh. Tapos nakita namin doon yung kanilang hospital. Na nung panahon pala ng Yolanda, inopen yung hospital ng mga Romualdez for free. Yun ang kwento ng mga tao na nandun. At kinikwento nila kapag merong mga nangyayari doon, laging nangunguna si Martin Romualdez, si Alfred Romualdez, ang mayor. So, makita natin. And then, Yolanda, sino ang una nag-rescue? Speaker, PBBM, nagdala ng isang barko. Isang barko, take note, isang barko ng mga goods na may laman ng iba-ibang mga kagamitan na kailangan ng mga nasalanta. May kumot, may banig, may unan, may mga kaldero, may mga pinggan, kutsara, merong mga mineral water, merong mga dilata, noodles, etc., etc. Mga lahat-lahat ng kailangan, no? Mga flashlight, lahat. Sabi nga namin, wow, na-amaze kami kasi hindi namin nabalitaan yan dahil hindi naman yan binalita dito. O anong sinasabi, anong pinapakalat ng mga DD sheets? Wala daw, hindi daw tumulong si Speaker Martin kasi nasa ibang bansa daw. O kita yung mindset ng mga DD sheets, makapanira lang talaga sila. Para lang talaga makapanira sila mga kaibigan. Sisirain nila ng sisirain para i-lift nila si Fiona, si Saramaw. No? Masyado silang insecure kay Speaker Martin Romualdez. Kahit yung tao hindi naman pinapansin yung kanilang mga pasaring. Yung tao nagtatrabaho lang ng husto. At yung tao wala namang kagustuhan na tumakbo sa pagkapangulo. Di ba? Kaya pahiya yung mga yan mga kaibigan. Kasi sa 2028, wala nang mananalo na pro-China na pangulo, na magiging pangulo, walang mananalo, mga kaibigan. Itaga nyo sa bato, mga kaibigan. Mark my word. Walang mananalong Sara Duterte sa 2028. Wala. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, yung mga naging ano bang tawag doon? Hindi naman siya hula, no? Kundi yung mga naging prediction ko, mga kaibigan, tungkol sa politika, mostly nagkatotoo. Walang mananalong Saramaw sa pagkapangulo, mga kaibigan. Hindi siya mananalo sa pagkapangulo, kaya hanggang mind conditioning na lang kayo. Dahil ang mga Pilipino mulat na at gising na sa katotohanan na matakaw sa confidential funds ang inyong idolo. At hindi tayo kaya na ipagtanggol mula sa mga Chinese aggression dahil siya ay pro-China, pro-communist. Diba? Pero ipokrito, galit sa NPA, galit kina Castro, pero mahal na mahal niya ang mga communist na China. Ipokrito. Mga kaibigan, diba? Yan. Albert Granada, unsay butbut dong, tinuod na tanang istorya ni Admin Rich. Correct. Tinuod ang akong istorya diri. Dili ni binutbot. Tinuod tanan kanang akong istorya, no? And then shout out Ma'am Janet Dagdag. Yan. Shout out po sa inyo from dyan sa Baren. Kamusta po kayo lahat dyan at kayo po ay mag-ingat mo sa lahat po ng inyong mga gagawin at pray po tayo palagi sa Panginoon na ingatan po kayo sa lahat-lahat po ng inyong mga gagawin. No? Albert Granada, salamat tol. Ana Echevarri, yan, salamat din po sa panunood. And then, Justine
Edemne. Ang plano kasi ng kalaban, mawala si Romualdez sa pagka-speaker para sila papalit sa pwesto pagkatapos i-impeach nila ang Pangulo. Kaya galit sila, kaya tinatawag nila na tambalos-los, analyze at opinion ko lang to. Correct naman po ang inyong opinion, tama po kayo. Liza Hernandez, tama ka, Admin Rich, gising na ang tao. Correct po, no? And then, Bert Kaliw, amen. Help PBBM for better Philippines. No? And then Donna Enrile, Ma'am Admin Rich, hindi po tunay na Marcos loyalist ang ayaw kay Speaker Romualdez. Marcos ang dugo na nananalaytay sa ating Pangulo, BBM. Didishit po sila, nagpapanggap lang na loyalist. Tumpak po! Kasi si BBM po ay isang Marcos at Romualdez, di ba? Ang papa niya, si late President, the great Apo Lakay Marcos. And then ang kanyang nanay, si F.L. Imelda Marcos. Di ba? Romualdez, F.L. Imelda Romualdez Marcos. Si PBBM ay isang true-blooded Marcos and Romualdez. Kaya kung talagang totoo na maka-BBM ka, na sinusuportahan mo si PBBM, dapat full support ka rin kay Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yun talaga, mga kaibigan. Pero yung mga nagsasabi na ayaw nila kay Speaker Martin Romualdez, hindi talaga yan totoo, mga kaibigan, no? Tama ka, kasi nakikita ni Speaker Martin na may salot sa paligid ni PBBM kung ano-ano yung tumatawag na tambalos-los, yun na nga, Christina Halos. Correct po kayo dyan, no? Kaya hindi talaga yan, hindi yan tatakbo as senator or president kasi pangangalagaan niya si PBBM para hindi ito magawan ng mga impeachment or hindi isabotahe, di ba? And then Rosala Dahino, good afternoon. Good afternoon din po sa inyo. Yan. And then, si Juan Pedro, gandang hapon, Admin Rich, gandang hapon din po sa iyo, Ronaldo Quebec, kaya nga, ma'am, malalaman natin if may power pa si Fiona. Opo, malalaman natin yan, pero sa tingin ko, wala na talaga po yan. Yung ginagawa po ngayon ng mga pa-survey, mind conditioning lang yan, at saka damage control. Dahil sa dami ng mga lumalabas ngayon na mga kapalpakan ni Fiona, no? And then, yung isa, galit na galit sa akin, minura ako, no? Hindi ko nababasahin yung mura mo kasi parang, alam ko yung mga DD shits hilig magmura no? Nagmana kayo kay Duterte, hilig magmura. No? And then, sino pa? Salamat po muli kay Ramia sa pagbibigay po ng stars at saka sa pag-subscribe, no? Maraming po salamat. And then, sino pa ba? Sino to? Justine. Nawawala Dan. Yan. Maraming po salamat, Dan, sa panunood. Debbie Arellano, maraming po salamat. Rose Reyes, maraming po salamat sa panunood, no? And then, Ronald Quebec, Juan Pedro, salamat po sa panunood. Yan. Christina Halos, no? Yan, mga kaibigan, yung mga hindi ko po, Lisa Hernandez, salamat po sa panonood. Yung mga hindi ko po nabanggit, no? Janet Dagdag, salamat po. Ana Echavarri, salamat po sa panonood, no? At kung meron po akong hindi na Rosala Dahino, yan, salamat po, no? At yung mga hindi ko po nabanggit, sorry po, hindi nawawala-wala kasi hindi ko mabasa lahat siguro. So mga kaibigan, marami po salamat. Babalik na lang po ulit ako mamaya for another vlog. Mamaya naman po i-flex natin yung magandang nagawa ng ating Pangulo, no? So, Admin Rich po muli ito, mga kababayan. Patuloy po natin suportahan ang ating Pangulo at ang kanyang buong administrasyon. Palagi ko pong sinasabi dito sa aking vlog, fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po sa panunood. God bless! Kita nyo na mga guys. Admin Rich. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa. At the end of the day, performance doesn't lie. Muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake
fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth.